So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tungkol nga dito sa napagdesisyonan na daw ni VP Sara na siya ay kakandidato sa taong 2028 sa pagkapresidente. Dahil nga nakita niya ang init at pagtanggap ng tao at pagsuporta dito sa peace rally na naganap kamakailan lamang ng INC at doon nga niya naramdaman na mainit ang pagsuporta ng tao sa kanya. The fact na ang layunin nitong peace rally na ito ay para kontra impeachment kumbaga ano, para sa pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. No, at naramdaman niya na marami pa rin ang tumatanggap, sumusuporta. Sa totoo lang, bumilib ako, napabilib ako dito sa naganap na rally ng INC dahil meron pa pala talaga na nagkakaisa ng mga Pilipino. Imagine, milyon-milyon ang dumalo dito sa nasabing rally na ito. Ang akala ko kasi na nangyari lang ito nung people power kasi yung mga sumunod na rallies na, hindi na ganito karami ang mga dumadalo, 'no? Talagang very disciplined ang INC at makikita mo na talagang may pagmamahal sa isa't isa, may respeto sa desisyon ng isa't isa at, talagang nagkakaisa sila, 'no? So, siguro dito sa bansang Pilipinas, mga INC na lang yung mga nagkakasundo-sundo, 'no? Hindi na talaga Filipinos in general. So, anyway, tungkol naman dito sa pananakbo ni VP Sara, matatandaan po natin wherein sinabi nga nito ni VP Sara na wala siyang balak na manakbo bilang presidente, 'no? Kasi may nagtanong sa kanya from the media na sabi sa kanya, "Are you considering to run for presidency?" Sabing gano'n. So, sabi ni VP Sara, "No, no daw." At dapat daw hindi daw 'yan agad-agad tinatanong as early as now, kasi daw baka daw mamaya, mahulog daw siya after nung ano na yon, nung press ko na yon or nung interview na yon, mahulog siya sa hagdan tapos, baka makitil yung buhay niya. Sayang naman yung effort daw. So, ang pagpaplano daw ng pananakbo para sa isang posisyon ay dapat ginagawa daw 'yan sa 2027 pa o di naman kaya last quarter of 2026. So, yun ang sinabi niya. However, kamakailan lamang, merong media conference itong si VP Sara where inatanong nga siya, 'no, kung siya ay mananakbo, kung may balak nga ba siya na tumakbo bilang presidente sa 2028. This was lately lang 'to. At sabi nga niya ay, she might consider, 'no, kasi from the audience you would hear na, "Please, please VP, please run for presidency," mga ganyan. Parang kinilig siguro si VP Sara dun na talagang dun na niya naisip na, "Oh, why not? Marami pa rin naman sumusuporta sa aking mga Pilipino," 'di ba? So ayun nga at, lalo na ngayon at, matatandaan nga natin na nagpasalamat siya sa INC dahil nga sa suportang binigay ng INC sa kanya 'no. At, malay natin ano at, ito nga hindi pa gumugulong kasi ang impeachment 'no at ang daming haka-haka kasi, Although wala pa naman tayong alam sa ngayon, we're still waiting din sa isa pang prayer rally na magaganap sa 31st of this month, 'no. Ito yung kabilang rally naman na gaganapin nga sa EDSA at, marami pang mangyayari. I'm just having this wishful thinking 'no, na parang gusto ko sana na itong si Nanay Lenny ay tumakbong muli for presidency sa darating na 2028, 'no, at, feeling ko malaki yung chance ni Nanay Lenny this time. I was also thinking what could have been kung si Nanay Lenny ba yung naging presidente tapos si VP Sara yung naging VP. Ano kaya, pareho din kaya ng sitwasyon or magiging sitwasyon kung sakasakali? Wala lang, parang naisip ko lang 'di ba, parang magagawa ba nila kay Nanay Lenny yon yung ginagawa nila kay PBBM ngayon? So anyway, eto nga't naisip ko na kung tatakbo sakasakali ito si Nanay Lenny sa 2028 ay napakalaki ng tyansa niya 'no, for presidency kasi na-realize natin kumbaga na napaka-ano, she is someone very well educated, 'di ba? Na alam naman natin kung gaano siya katahimik at, hindi siya sabagay si Pangulong Bongbong Marcos din naman, napakatahimik din, 'di ba? At napaka, malumanay magsalita
at alam mo na parang hindi siya palapatol sa mga nandudurog sa kanya. However, inisip ko what could have been kung si Nanay Lenny yung nasa posisyon niya, magagawa ba nila yun at anong mga aspeto yung masisilip nila kay Nanay Lenny kung sakasakali na gustuhin nilang i-destab o, patalisikin sa puwesto ito si Nanay Lenny bilang Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo yun, ang daming tumatakbo sa utak ko, napaka-wild, 'di ba? Sayang talaga kasi lately as we know ay inexpress na niya na wala siyang interes na manakbo sa pagkapresidente sa 2028 dahil siya ay nag-file ng candidacy sa pagka-mayor dito sa Naga City. So, sayang talaga. So, thank you so much for joining me in this vlog. Sorry kasi medyo nagmamadali ako. Please don't forget to subscribe. Bye-bye!